Maayong adlaw sa among mga suking tigpaminaw. Sa pakiguban ka namo sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Uban ni Anchorman Attorney Michael Sanchez Zaballero. Busa! Ato sa ning iko nga ang kaning programa nato dili lang ni chismis. Dili lang agi sa politika. Kini ang programang nagpasayon sa balaod para kita isip ang katawhan makasabot ug makapanalipod niini. Now, mga kabantay, niaging adlaw nakadungog kita og panawagan kuno no, sa usa ka senador sa Senate meeting, mga kabantay ha, sa kanailang session, session, naay senador nga niingon nga wa pagay takabaw sa unsa ang meets and bounds or unsa ang sukod sa ato ang nasod. Ngano makig-away pamanta kuno sa China? Patay. Wa ni siya kabaw di ay. Ato siguro ning pahibawon, mga kabantay, no? Kaya that statement is very concerning. Ang ay mahadlok nga daghan na kay gruling na mga balaod sa toa, gihimo ultimo sa mga senador, nasa'y mga ruling sa International Tribunal. Arbitral award gihatag sa toa, gidefine ang meets and bounds sa tong nasod, o ang usa na to ka senador akabaw ni ini. Kuyaw, mga kabantay. Murag, dinhi dapat ato ning this type of argument shall subsist in Senate. Elementary ra kay ni mga kabantay, dapat nahibaw sila nini. Karon, atong i-discuss, mga kabantay, ha. Ang pangutana manggod, kung sige ato tong sakyan ang pangutana ato nga senador. Ang pangutana, klaro ba gyud ang teritoryo sa atong nasod? Ang tubag sa balaod, mga kabantay, of course, dugay na kay na nga prinsipyo nga na-define ang ato ang territorial jurisdiction bisag sa panahon pa sa Espanyolis. Ang Pilipinas dili nasod nga walay legal foundation to their claims of the territory. Ang atong konstitusyon mismo nag-ingon, atong basahon ha, Article 1, 1987 Philippine Constitution states, the national territory of the Philippines comprises the archipelago with all the islands and waters embraced therein. So, pasabot ana, mga kabantay, apil ang tubig, ang dagat nga naa sa sulod sa atong archipelago kay part sa ato ang Philippine nation. And all other territories, islands, and waters over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of terrestrial, ang yuta, no? Fluvial and aerial domains. Fluvial ang dagat, aerial ang hanginan, no? Including its number 1, territorial sea, ang dagat mismo. The seabed, ang kanang yuta sa dagat. Subsoil and the insular shelves and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago. So, maingon tag, unsa man na siya, ang Mactan Strait siguro. Mactan Strait, ug ang tubig gikan sa Cebu ug sa Bohol, part na siya, mga kabantay, sa territorial waters. Now, ang pangutana manggod ani atong senador, naa ba jud daw tay meets and bounds niini? Mga kabantay, sa ato ang mga balaod, atong international laws, natay gitawag nga territorial waters, contiguous zone, ug ang EEZ, mga kabantay, ang exclusive economic zone.
Now, kani man gud mga kabantay, first ato ning i-discuss. No? Natay mga kani manggong Pilipinas usa ni nga archipelago. Kanang archipelago mo nang usa ka nasod nga that is composed of multiple islands. 7,000 kapin ang atong islands mga kabantay. Sa kana palang daan, matawag na jutag usa ka archipelago. Now, natay prinsipyo nga gitawag nga territorial waters. Ang territorial waters or territorial sea mo ni siya ang part sa dagat, no? Part ni sa dagat to which ma-claim jud na to as completely ours, no? Part na siya, part and parcel of the Philippine nation. 12 nautical miles mga kabantay of the last point. So unsa may pasabot ana mga kabantay? Kung ang baybay na gani imo nang i-count 12 nautical miles, mo na siya ang part nga gitawag nga territorial waters mga kabantay. Now, kung ato sang hunonaon, sige, ang Cebu, kuan man jud siya, island man jud siya, ang Bohol, island sad, ang Leyte, ang Negros, ang Davao, dapit na ang Mindanao Peninsula usa sad na. 12 nautical miles. Attorney, so imong pasabot attorney, nay mga bangag sa sulod, no? Nay bangag in between Cebu, Bohol, kung nilapas na sa 12 nautical miles, ika 13th nautical mile, international waters na attorney, mo ba na imong pasabot? Mga kabantay, ang tubag ni ana dili. Na manggutay gitawag mga kabantay, gitawag nga archipelagic doctrine. Doktrino sa pagka-archipelago. Kung maingon tag archipelago gani mga kabantay, daghan man tag islands, ang pag-count sa 12 nautical miles naas kinatumyan sa isla. So unsa may pasabot ana? Kanang pag-count sa 12 nautical miles sa Samar ug ang pag-count sa 12 nautical miles sa Palawan, ngara ra na siya magsugod. So ang mga isla nga naa sa sulod sa kaning between Palawan and Samar is part of the territorial islands and the waters in between is part of the territorial waters mga kabantay. So dili na mahimo nga naay usa ka submarino mutunga lang sa tunga-tunga sa tuang dagat unya maglabay siguro og unsa, no? Dili na siya mahitabo because the whole part from Palawan to Samar is considered the territory of the Philippines mga kabantay. Now, nasa tayo gitawag nga contiguous zone. Tulo ni siya mga kabantay. Contiguous zone. Kani nga contiguous zone mga kabantay, mo ni siya ang 24 nautical miles from the shoreline. Unsay pasabot ana? Kani nga ang baybay 12 nautical miles territorial waters. From 12 nautical miles dungagan pa jud imong 12 nautical miles para 24 nautical miles in total. Mo ni siya ang mahulog nga gitawag og contiguous zone mga kabantay. Attorney, unsa man ang contiguous zone? Kuyaw sa kay contiguous zone. Kuyaw sa kay pangano? Ang contiguous zone mga kabantay, to simplify, this is the area, no, where our law enforcement can act, no, to protect our national interests. So sa may pasabot nini, mga Bureau of Customs, Bureau of Immigration, pwede ka operate within that contiguous zone. No? Example, naay mga ato lang sigurong ihatag og example nga mga liderato nato nga gustong mo eskapo sa Pilipinas kay nadakpan sa ilang pagpangurakot. Daghan ba jud ning nagunahuna nini, no? Gusto mo gawa sa Pilipinas. Ni sakay silag barko. Pag sakay sa barko, napa sila sa 12 nautical miles territorial waters, pwede pa na dakpon sa to ang mga police enforcers.
ikalabang sa 24 nautical miles usab pwede na sad na madakop sa ato ang mga law enforcement agencies. Now, ang ikatulo gitawag nga exclusive economic zone, mga kabantay. Kaning exclusive economic zone mo na ni siyang asa ni sulod, no? Kaning disputed nga mga islands, no? Kaning Scarborough Shoal, Kalayaan Islands, Ayungin Shoal, ug Sabina Shoal, no? Mo na niya nga ato ang dispute sa China. Mangangkon lagi kuno sila. Now, ang kaning exclusive economic zone, mga kabantay, by its definition, ang ilaharang gi-grant ni ini gitawag nga exclusive right, no? Exclusive right to exploit the resources within that area. Unsa may pasabot ni attorney? Kumingon tag exclusive right, ang pasabot ana, the Philippines is the only one who can, no? Exploitation of resources, who can fish, no? Sila ray pwede mo kuhag isda. Pwede ra ang Pilipinas ang mukuha og deep sea exploration, kung mangita tag oil, no? Mga natural gases. That right should belong to the Filipino people. Unta, ang nahitabo gikuha sa China. Now, naay misconception, mga kabantay. Kasagaran nato gahuna-huna manggod nga kanang ang EEZ nga area kay teritoryo na nato. Kasagaran mahidunggan jud na nato labi na sa mga news reports o mga statements, no, sa atong mga liderato nga ang EEZ daw teritoryo nato. Mga kabantay, ato nang klarohon ha. Territorial waters is only 12 nautical miles gikan sa baybay, no? Gamay ra na siya kay kanang ang tubig ni ana mo nay teritoryo jud nato. Ang contiguous zone mo na siya for enforcement. Ang EEZ at sa kuan day mga kabantay, ang kaning exclusive economic zone is 200 nautical miles gikan sa baybay. So kung morning baybay, 12 nautical miles territorial waters, sa 12, another 12, 24 nautical miles contiguous zone, og taas pa kay tanan 200 nautical miles ang mahulog og matawag nga exclusive economic zone. Usab, ang kaning EEZ is only the right to exploit, no? Ang kanang mga isda, kanang mga oil fields, mga gas fields, ngara na siya taman nga pwede natong magamit, mga kabantay. Dili jud na siya mahulog nga atoa, no? It is not considered as territorial waters, mga kabantay. So, mao na siya, mga kabantay, hato ng klarohon. Usab, 12 nautical miles that constitutes the territorial waters, atoa jud na. 24 nautical miles, mga contiguous zone, mo ni siyang pwede na ito maaksyonan sa immigration o customs. 200 nautical miles, the exclusive right to use and to exploit para sa Pilipinas. Unta, ang nahitabo, mga kabantay, gi-claim naman hinuon sa China ang kaning tibuok nga area nga ilaha na lang kuno. If imong hunaon ha, mas duol pa ni ang Scarborough Shoal sa Manila kaysa sa China. Ang kaning Kalayaan Island Group, mas duol pa nato kaysa China, pero gi-claim sa China nga ilaha. Now, naamang ko'y mga kalagi katong senador nga gusto mo klikuan ko, no? Nga nag-ingon ko nung ilaha, nag-ingon ko nung wa daw takabaw sa ato ang meets and bounds sa ato ang nasud. My God,
Very ridiculous, no? Unsa. Wa sila kabaw. Elementary na kini nga provision mga kabantay, no? All our leaders should know the scope of the land that they seek to protect. Dili sila magpaguryo-guryo nga wa man ko kabaw day nga nalang tay meets and bounds, no? Binuang sad. Mahog man gud mga kabantay. Kung maingon ganita nga wa sila kabaw, bisag no, international community naghatag og arbitral award para nato, that shows the meets and bounds ko no of our territory, our contiguous zone, and our exclusive economic zone. Kung moingon ganita nga kinahanglan ipa-establish pag-usab ang meets and bounds, tabla ra niingon ta nga ang yuta nga gitagaan nagayeg titulo atong patituluhan usab. Unsa? No? Kung ano na mga kabantay, it's often ridiculous but it's a fact. Then again, kita sad isip mga katauhan, we have to know, no? Kay para kita kabauta, mas may na lang siguro ning atong mga listeners sa ang programa natong ang balaod ug ang katauhan. Mas kamao pa sila sa to ang meets and bounds. Kani itong mga senador, nagduha-duha pa. Naunsa. No? So mo na siya mga kabantay. Ang kanimanggong statement is very dangerous. Mura na sila nagpatitulo og natituluhan nga yuta. Giduha-duha lang yun. Di na tanay kailangan mga kabantay. It should be an instinct to protect the territorial waters to ensure that the contiguous zone of our nation can be properly enforced and the exclusive economic and exploitation rights of the EEZ should be our top priority unta. Kita pwede lambing-lambing sa China. We have to defend our nation mga kabantay. Now, ato tong klarohon usab ha. Territorial sea, full sovereignty and rights over such waters. Ang exclusive economic zone, exclusive sovereign rights and to exploit the right to exploit the resources therein. Pasabot aning EEZ mga kabantay, dili na nato gipanag-iya ang dagat sama sa yuta. Apan, kung EEZ na gani ang atong gistoryaan, aduna ratay exclusive control sa resources niini. O kini, klaro kayong giila sa ato ang balaod o sa ato ang jurisprudensya mga kabantay. Ang Korte Suprema moingon nga ang EEZ kabahin sa legal jurisdiction and sovereign rights sa Pilipinas. Busa, walay legal vacuum unta. Wala untay kalibog sa balaod kung klaro na atong teritoryo from 12 nautical miles and 24 nautical miles for contiguous for the contiguous zone and 200 nautical miles for our exclusive economic zone mga kabantay. Dili na ni nato ipangupangutana. Dili na ni nato. Let's not doubt this, no? Ato na ning panalipdan kay this is a fact mga kabantay. Now we have to call on our leaders to do better. Defend our nation to the point of knowing the meets and bounds. Dili lang ta magpaguryo-guryo nga ay abi na ako wala pa na inspect sa geodetic engineer. Abot pa tag engineer ana mga kabantay. Dili na sad mga kabantay no. Establish na ni siya mga kabantay.